Nasa Biblia po ba ang pagkukumpisal sa isang pari? Pangalawa po, tama po ba ang pagrorosaryo? Pangatlo po, nasa Biblia po ba ang pananalangin ng 9 na araw sa taong patay na? Isa po akong Katoliko. Pag ba lagi akong nagsisimba sa simbahan ng Katoliko, at ibig sabihin po nun, anti-Christ ako. Tsaka masama po ba sa paningin ng Panginoon po yun. Tsaka paano naging 666 yung ng Santo Papa. Magandang araw po sa lahat. Ang MCGI po ay may ginaganap na mass indoctrination tuwing alas 7 po ng gabi, Monday to Friday, sa lahat po ng MCGI Coordinating Center at naka-live din po ito sa MCGI YouTube channel at sa Facebook. To God po, praise God. Salamat sa Diyos na po. Salamat po. At lipat naman po tayo sa Dasmariñas City, Cavite. Ano si kapatid na Jerry Cabanero at kapatid na Edwin Magdaraog kasama na ating mga panauhin. Cavite, go ahead please. Cavite? Ako po, kapatid na Daniel. Kapatid na LA. Dito po sa dako ng Dasmariñas, ang magtatanong po ay si kapatid na Rizal Bologna. Narito mo siya. Magandang gabi po, Brother Eli. Ako po ay isang Katoliko. Meron po akong 3 tanong. Unang tanong, nasa Biblia po ba ang pagkukumpisal sa isang pari? Pangalawa po, tama po ba ang pagrorosaryo? Pangatlo po, nasa Biblia po ba ang pananalangin ng 9 na araw sa taong patay na? Yun lang po. Unang-una kapatid sa Biblia, hindi pinapanalangin ang patay. Kasi pag patay na, nasa Diyos na ang kapalaran nun. Hawak na ng Diyos ang kaluluwa nun. Paano pong papanalangin? Nasa Kanya na nga. Diba? Dosages ng hope. Nasa kamay niya ang kaluluwa ng bawat bagay na may buhay at ang hininga ng lahat ng mga tao. Yan, nasa kamay na ng Diyos yun eh. Alam mo kapatid, walang apostol at mga Kristiyano ng una na nanalangin para sa patay. Walang ganon. Wala silang panalangin na makikita ka sa Biblia, nanalangin sila para sa mga patay. Kasi pag patay na, final na yun eh. Wala ka nang maiiba eh. No? Wala ka nang magagawa sa patay. Sabi rin yun ang pasyon. Yung pasyon na kinopya ni Padre Mariano Pilapil sa Biblia. Ang sabi sa pasyon, walang magagawang sunay sa namatay mong katawan. Palibas ay lupa lamang, sa abang-aba mo naman, kung ika'y walang sinimpan, samantalang may hininga, at ika'y nabubuhay pa, ay maglaan kang maaga. Sukat mong ikaginhawa ng kagamit mo na. Ayun. Pagkapatay na, wala ka na magagawa eh. Wala na rin pwedeng gawin sa'yo. Paano ka kahit panalangin ka ng buong mundo, namatay kang walang hiya, namatay kang hindi naniniwala sa Diyos, mababago pa ba yun? Wala ka nang magagawa, pero pag namatay ka na, kahit ipanalangin ka pa ng ipanalangin ng kahit pasino, hahatulan ka ayon sa gawa ginawa mo puro mali. Ginawa mo puro pambababae, pagnanakaw, panluloko sa kapwa, namatay ka sa lahat ng kawalanghiyaan mo sa buhay,
Kahit na magmisa, manalangin na manalangin, mababago mo pa ba yun? Basahin natin yung Ezekiel. Ganito ang sabi sa 18, versikulo 20. Ang kaluluwa na nagkakasala, mamamatay. Ang anak ay hindi magdadanas ng kasamaan ng ama, o magdadanas man ang ama ng kasamaan ng anak. Ang katuwiran ng matuwid ay sasa kanya, at ang kasamaan ng masama ay sasa kanya. Kita mo kapatid, yung katwiran mo nasa iyo. Yung kasamaan ng masama nasa kanya. Hindi pwedeng ilipat. Hindi pwedeng yung kasalanan ng tatay mo mapunta sa iyo. O kaya kasalanan mo mapunta sa tatay mo. Yung katwiran niya nasa kanya. Yung kasalanan mo nasa iyo. Kung sino yung masama, yun ang hahatulan ng Diyos. Ganon sa paghuhukom ng Diyos. Justisya ang Diyos eh. Justice siya, fair siya. Kung sino nagkasala, yun ang mananagot. Kung nagkasala ka, tapos wala kang takot sa Diyos, kahit sino pa manalangin, hindi ka pwedeng iligtas. Basahin natin ang 14:20 ng Ezekiel. Bagaman si Noe, si Daniel at si Job ay nangandoon, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Hindi sila magliligtas ng mga anak na lalaki o babae man. Ang kanila lamang ililigtas ay ang kanilang sariling kaluluwa sa pamamagitan ng kanilang katuwiran. Ay kanya-kanya tayo nang gagawin. Gusto mong maligtas, gumawa ka ng katwiran, sumunod ka sa Diyos. Ang ama susunod sa Diyos, ang anak susunod sa Diyos. Gumawa ng katwiran yung ama, ayaw naman gumawa ng katwiran ng anak. Hindi maliligtas yung anak. Kahit manalangin yung ama, hindi rin maliligtas yung anak niya. Kahit na si Job pa manalangin, o kaya si Noe, o kaya si Daniel, sabi ng Panginoon, buhay ako, nandun ako sa araw ng paghukom. Hindi sila magliligtas ng anak na lalaki o babae man. Hindi nila kayang iligtas ang kanilang anak at na lalaki o babae. Kasi kanya-kanya tayong sagutin sa Diyos. Yun ang hustisya ng Diyos. Halimbawa, napakasama mong tao, kahit manalangin pa lahat ng pari sa buong mundo, sabi ni Rizal, hindi rin mapapatawad kasi nagbasa si Rizal sa Biblia Nagbasa siya ng Biblia, kaya sabi ni Rizal, kaya nagalit sa kanya yung mga prailing Katoliko nung araw, binarin si Rizal sa Luneta. Bakit? Kasi sabi ni Rizal, bilibirin mo man lahat ng mga kalmen, magdasal ka man ng magdasal, hindi mapapatawad ang, basahin na nga natin, kapatid na Luz, para meron ka namang trabaho. Opo. Ito po ay nandun sa liham ni Rizal sa kabalagahan ng Malolos. Ang unang kabanalan ay ang pagsunod sa matuwid, anuman ang mangyari. Gawa at hindi salita ang hiling ko sa inyo, ani Kristo. Hindi anak ni Ama ang nagsasabing ulit-ulit, Ama ko, kundi ang nabubuhay alinsunod sa hiling ng aking Ama. Ang kabanalan ay wala sa pulpul na ilong, at ang kahalili ni Kristo ay di kilala sa halikang kamay. Si Kristo ay di humalik sa mga pariseyos, hindi nagpahalik kailan paman, hindi niya pinataba ang mayayaman at palalong eskribas. Wala siyang binanggit na kalmen, walang pinapagkwintas, hininga ng pamisa, at di nagpabayad sa kanyang pananalangin. Hindi napaupa si San Juan sa ilog ng Jordan, gayon din si Kristo sa kanyang pangangaral. Bakit ngayon ang mga pare ay walang bigong kilos na di may hining upa at gutom pahalos? Nagbibili ng mga kalmen, kwintas, kureya at iba't iba pa, pandaya ng salapi, pampasama sa kaluluwa. Sapagkat kaininin mo man ang lahat ng basahan sa lupa, kwintasin mo man ang lahat ng kahoy sa bundok, ibilibid mo man sa iyong baywang ang lahat ng balat ng hayop, at ang lahat ng ito'y pagbaguran mang pagkurus-kurusan at pagbulong-bulungan ng lahat ng pare sa sandaigdigan.
at iwisik man ang lahat ng tubig sa dagat, ay di mapalilinis ang maruming loob, di mapatatawad ang walang pagsisisi. Gayun din, sa kasakiman sa salapi ay maraming ipinagbabawal na matutubos kapag ikaw ay nagbayad, gaya ng pagkain ng karne, pag-aasawa sa pinsan, kumpare at iba pa na ipinahihintulot kapag ikaw ay sumuhol. Bakit? Nabibili baga ang Diyos at nasisilaw sa salapi na paris ng mga pare? Ang magnanakaw na tumubos ng bula de komposisyon ay makaaasa ng tahimik na siya'y pinatawad. Sa makatwid, ibig baga ng Diyos na makikain ng nakaw? Totoo bagang hirap na ang may kapal na nakikigaya na sa mga gwardya, tanod, karabineros o gwardya sibil? Kung ito ang Diyos na sinasamba ng praile, ay tumatalikod ako sa ganyang Diyos. Yung biro mo salita ni Rizal, tinatalikuran ko yung ganyan Diyos, tumatanggap ng sungol. Oh. Kaya alam mo kapatid, kahit manalangin ka ng manalangin, sabi ni Rizal nga, no? Kasi ganun din naman sa Biblia, nakopya yan sa Biblia. Si Rizal kasi nagbabasa ng Biblia. Ang sabi niya, si Juan hindi nagpabayad sa ilog ng Jordan. Si Kristo hindi nagpahalik-halik. O hindi nagpahalik ng kamay. O hindi nagpaupa sa kanyang pangangaral. Ngayon yung mga praile nung panahong Kastila na si Rizal ay buhay, walang bigong kilos na walang salapi. Lahat ng kilos may salapi. Binyag, bayad, kurya, bayad, kalmin, bayad, kasal, bayad. Ay kung ano-ano ang babayaran mo sa mga prailing katolikong sumakop sa ating bansa nung una. Kaya ang masasabi ko sa iyo kapatid, hindi utos ng bagong tipan na manalangin para sa patay. Habang buhay ang tao, utos ng Diyos, ipanalangin mo. Panalangin ng mangangaral, panalangin ng ministro, ang lahat ng tao, panalangin. Pero pag patay na, nasa kamay na ng Diyos ang kapalaran nun. Kahit ano pang panalangin ang gawin mo, hindi mo na mababago yung nakarecord sa buhay niya. Hindi na babago ng panalangin yung nakarecord. Basahin natin ang 20:12, kapatid na Daniel ng Apokalipsis. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nangakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Hahatulan tayo sa gawa, yung ginawa natin. Hindi tayo hahatulan sa ginawa ng iba para sa atin. Kasi napakasama mong tao pagkatapos ngayon. Lahat ng mga tao, halimbawa magpamisa, manalangin, mababago pa ba yun? Nakasulat yung gawa mo araw-araw. May aklat ng buhay kapatid. May record tayo sa langit, tayong lahat. Kumbaga sa school, meron tayong card. Tandun yung record kung papasa ka, kung hindi. Hindi mo mapabago yung card. Maaaring mabago mo yung pagka yung teacher mo tumatanggap ng lagay. Ang Diyos walang lagayan doon. Walang palakasan doon. Kung ano talaga yung ginawa mo, yun ang pananagutan mo sa araw ng pag-ukom. Kahit sino pa ang manalangin para sa'yo, patay ka na, wala ka ng paraan para magbago kasi patay ka na. Kahit sino pa manalangin para sa'yo, hindi ka na pwedeng patawarin. Kaya bago pa tayo mamatay, dapat mapatawad tayo. Para tayo mapatawad, dapat tayong mangumpisal. Kanino tayo mangungumpisal? Basahin natin ang 32:5 ng awit. Aking kilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Ang kumpisal, ikukumpisal mo sa Diyos, kapatid. Sa Diyos kasi, hindi ka mahihiyang mangumpisal eh. Sa pare, meron kang mahihiyang ikumpisal eh. Hindi mo maikumpi-kumpisal eh. Halimbawa, sabihin mo, Father, mula po nung makita kita,
na-crush na ako. Tapos nag-i-illusion na ako sa'yo, Father. Napapanaginipan na kita. Baka mahiya ka ikumpisan sa kanya yun No?